wala kang kaalam-alam na ibibili pala sa iyo. Iba, akala namin may trabaho ka na dito. 1998, nasa Singapore na ako. Hanggang ngayon, dire-diretso siya. Since 2005, 2007, pabalik-balik na lang ako. Kasi ang proseso ng masahe dito, yung babae hindi nakadamit. Mas bata, mas mabinta. Para kami hayop, parang aso. Pag 2-in-1 kasi, yung puti, sabihin niya kung anong gagawin sa kanya. Yung ginagawa ko na lang para kahit na maduwal-duwal ako. Human trafficking tulad ng gun at drug smuggling, isa ito sa mga organisadong krimen sa buong mundo. Sinasabing isang Pilipinas sa pinanggagalingan ng mga biktima nito. Mula Maynila hanggang Hong Kong at Macau. Mula Zamboanga hanggang Sandakan at Labuan, Malaysia. Samahan kami sa aming paglalakbay at sundan ang mga rutang tinatahak sa pagpupuslit ng mga Pinay palabas ng bansa. Ugatin ang pinagmumula ng pangangalakal sa mga kababaihan para pagkakitaan. Sa ika-4 na taong anibersaryo, inihahandog ng Reporter's Notebook ang Pinays for Export, the sex trafficking trail in Asia. Isang paliparan sa mga kadalasang daanan ng mga taong papasok at palabas ng bansa. Pero isang sikretong nasa kamalayan ng lahat ang dito rin nagaganap. Pagpuslit ng mga kababaihang kinakalakal sa bentahan ng laman. Ito ang minsang naranasan ni Apple. Nasa immigration ka para makilala ka na ikaw talaga, naka-white shirt yan lahat. Tapos yung passport, may nakatatak din sa likod. Para palatandaan yun. Ayon sa United Nations, ang human trafficking ay ang paglabas sa isang biktima mula sa kanyang lugar patungo sa iba sa pamamagitan ng dahas o panluloko upang ilagay sa mapang-abusong kalagayan. Sa kabila ng seguridad sa airport, patuloy ang operasyon ng mga grupong nagpupuslit ng kababaihan. Iba't ibang tao manong sangkot sa tila lumalagong industriyang ito. Isiniwalat ng isang dating middleman sa pag-recruit ng mga kababaihan ang ilan sa mga modus operandi sa mga paliparan. Doon pa lang sa pilahan sa baggage pa lang, may naka-escort na sa amin. Ako sakaling 50-50, doon na sila kumbaga babarasuhin na nila sa loob. Siya na mismo nagdala ng passport namin tsaka ticket. Maging ilang tauhan ng immigration sa airport, kasabwat sa krimen. Bali yung immigration, meron ako napilahan doon na naglagay siya sa pinilapan kong papel doon sa likod. Kunyari ino-flood niya ako tapos nilagyan niya ng number. Noong tinix ko yung number na yun, tinawagan ko, may taong lumapit sa akin. Ang laki ng hiningi niya, 7,000. Sa pag-aaral ng United Nations, mahigit 60% ng mga biktima idinaraan sa mga paliparan. Mula sa Zamboanga Pier, sari-saring kwento rin ang maririnig tungkol sa pagpupuslit ng mga babae. Security check lang yung ginawa dito. Yung tinatawag nilang chopping o pagtatak ng immigration dun sa passport, gagawin yun dun sa loob ng barko. Sa kaso ng pagpupuslit sa Zamboanga, sabwatan din sa pagitan ng mga taong nambibiktima, ng mga taga-barko at ng immigration ang isang lumalabas na dahilan. Sabi nila, sasakay na kayo ng Lunes ng tanghali. Pero gabi pa lang po, dinala na kami dito. Noon po tinitirhan namin, yun po kasi ang sabi ng nung nag-recruit po sa amin. Si Olive, ang kausap ng kanilang recruiter, kapitan daw mismo ng barko. Ayon sa kanya,
hindi sila humarap sa immigration. Ang nag-asikaso ng kanilang dokumento, mga tripulante umano ng barko. May kumuha po ng passport namin. Yun po ang nagpa-check. May binayaran po yun. Nung taong nag-recruit sa amin. Peke ang passport ng kaibigan ni Olive. Ito yung passport na pinaghihinalaan nilang peke. Unang-una, 2 weeks ago lang in-apply to, pero ang nakalagay dito na araw ng pinagkaulooban ay September 26, 2006. Yung passport ko, 2006 din in-apply o ibinigay ng DFA, pero yung passport number nagsisimula sa 2 T. Pero ito, yung passport number niya, HH. Matapos pagdaanan ng matinding katiwalian sa paliparan man o pier, anong buhay ang naghihintay sa mga Pinay for export? Sumasalamin sa maunlad at matatag nitong ekonomiya ang mga nagtataasang gusali ng Hong Kong. Ikalawang tahanan na humigit kumulang 100,000 overseas Filipino workers. Dito pilit binibigyang katuparan ang maraming pangarap, pero dito rin gumuguho ang ilan. Itong Hong Kong nating nakilala, maganda, maunlad at takbuhan ng ating mga kababayan para sa trabaho. Pero pagkagat ng dilim, ibang Hong Kong ang aming nakita at nakilala. Isang Hong Kong na ginagalawan ng ilang mga sindikatong nananamantala sa ilan sa ating mga kababayan. Ito ang Wan Chai, isa sa mga red light district ng Hong Kong. Narito ang mga malalaking bar at nightclubs. Karaniwan ganitong oras nagsisimula ang araw para sa ilan sa ating mga kababayan tatrabaho sa mga bar at ibang mga nightclubs dito sa Hong Kong. Kapansin-pansin na karamihan sa mga club rito, kapangalan ng mga club sa atin. Ang ilan, pangalan mismo ng mga lugar sa Pilipinas. Sa aking pag-ikot sa Wan Chai, hindi na ako nagtaka sa dami ng mga Pilipinang nagkalat sa lansangan. Sa loob ng bar na ito, puro dayuhan ang kasayaw ng mga Pilipina. Itinatago ng patay-sinding ilaw mga kamay ng parokyano na kung saan-saan humahawak sa katawan ng babae. Kinabukasan, 1 oras bago dumating ng Sandakan, Malaysia, nakausap ulit namin sina Olive. Yung pagbaba pa lang namin sa bus, nasa loob na siya. Tapos, ito sasamahan kami sa pila na. Anong balak ninyo? Kahit may may misgivings, itutuloy nyo? Tutuloy na lang namin. Bakit? Ako nagkahirap na buhay. Pagdating sa pier sa Sandakan, nag-umpisa ng bumaba ang mga pasahero. Si Olive at kaibigan niya, pinauna na sa pila ng kapitan ng barko. Mula noon, hindi na namin sila nakita pa. Yung puti, sabihin niya kung anong gagawin sa kanya. Ginagawa ko na lang para kahit na madual-dual lang. Ang proseso sa pagpupuslit ng mga kababaihan sa Pilipinas hindi natatapos sa Pilipinas. May mga kontak din umano sa immigration sa Sandakan para mailusot papasok ng Malaysia ang biktima. Ahente ang tawag sa mga fixer o tagalusot ng pasahero sa immigration. Ito ang trabaho ni Jose. Ang kliyente nila, mga may-ari ng KTV,
bar at massage parlor. May sabihin na ng boss na hanapin mo yung taga-barko ng ganito ngalan niya. Tapos, yun ang yun turo niyang babae, yun ang babae namin. Ano yung bayad sa taga-barko? Bakit kailangan kahit sa barko may kontak ka? Kasi silang magbabantay. Ano pang ginagawa ng mga taga-barko? Sila mag-assist. Minsan sila patulogin nila yung babae sa kwarto nila. Ayon kay Jose, bayad ang mga taga-barko na nag-alaga ng mga babae sa biyahe. Binibigyan sila ng boss. Kumbaga, mayroong 500 piso, isang ulo. Yan lang gagawin niya, magbantay lang siya sa babae sa barko. Kapag nakuha na ng mga ahente ang mga babae mula sa barko, ilulusot na nila ito sa immigration. Sino yung naghahatid sa counter? Kami mismo hatid. Tapos, magiting-giting lang yung immigration kasi magkapira siya. Ang binabayad namin noon pa lang service ng passport kung mga regular, noon is 20 ringgit. Hanggang sa tumaas ang ngayon, 150 na. 200. Pag na-hold ang babae, umabot na ng 250, 300, ganun na ang nabayaran. Paano mo malalaman kung sino yung immigration na kakausap? May contact na ba? May contact na yan kami. Contact namin, parang hindi pwede kami mag-contact ng dalawa o tatlo. Hindi pwede kasi magkakaroon ng gulo ba. Sa immigration din ilulusot ang mga baklas at flying passport o mga pasaporteng karaniwang pinapagamit sa mga biktima ng trafficking. Magkano binibili ang isang passport? Nababaklasin? Kung bago sa Zamboanga, nabili kami hanggang 2,500. Ang pagbaklas ng passport, isa rin sa mga racket ni Jose. Yung mismong papel. Kasi marami dito nagbabaklas eh. So pagandahan kami ng baklas. Isa lang daw sa palatandaan para malaman kung baklas ang isang passport. Una, gagalawin mo rito para malaman kung maghihiwalay yung papel. Tapos isa pa, kukuskusin mo yung passport dito sa may tapat ng picture. Kukuskusin mong ganon. Kasi pag nakuskus mo, magmamarka yung papel na pinagbutasan sa loob dito sa harap. So pagka nagmarka na yon, malalaman mo na daw na baklas yung passport. Para baklas na passport ang ginagamit para makalabas ng Pilipinas ang biktima. Flying passport naman ang paraan para manatili siya sa Sabah. Para saan yung flying passport? Yun yung parang yung mga tao, depende kung mayroong, especially kung ang babae katrabaho sa club, hindi sila payagan ng boss nga mag-uwi sa Pilipinas dahil sa may utang pa. Pag sinabing flying passport, pasaporte lang ang bumabiyahe. Hindi nalalabas ng Sabah ang may-ari nito. Pinapadala sa barko yung passport, tapos parating sa Zamboanga, may tao rin kukuha doon sa barko, tapos idalhin sa bahay ng immigration, tapos patsapan ng departure, ng arrival sa Pilipinas. 600 pesos bawat pasaporte ang singil ng immigration sa Zamboanga para sa iligal na tatak. Ibabalik ito ng taga-barko sa Sandakan, susunduin ng mga ahente at patatatakan naman sa immigration ng Sabah. 300 ringgit ang singil sa bawat iligal na pagtatak sa pasaporte. Bakit kailangan ng isang babaeng nakakulong sa kasa ang isang flying passport? Ang babae, hindi nila alam yun. Ang boss lang nakakalam yun. Para hindi na mag-uwi ang babae, kaysa naman kung mapatay ang passport ng babae, mag-checking dito, mahuli ang babae, makasuhan din ang boss. Nagpatrabaho sa tao na walang passport. Iba naman ang sitwasyon pagdating ng Hong Kong. Dahil sinasabing hindi gaanong mahigpit ang proseso, madaling makakuha ng 14-day visa. Ang buong akala, turista ang bawat pumapasok dito. Bagay na sinasamantala ng mga illegal recruiter sa pambibiktima. Sa isa sa mga kalye ng Wan Chai, natanaw namin ang dalawang kababaihang ito. Tila nakikipagtawaran sa foreigner na kaharap nila. Nang matapos ang kanilang usapan, nagkaroon kami ng pagkakataong makausap ang dalawa. Isa sa kanila si Weng, 29 na taong gulang, isang GRO. Nang magsarang pabrika kung saan siya nagtatrabaho sa Pilipinas, nilapitan daw siya ng isang recruiter at inalok mag-waitress sa Hong Kong. Siyempre, ang hirap ng buhay sa atin. Ang hirap maghanap ng trabaho. Dumating yung
Yung nagsama sa akin dito na kung gusto ko daw na magpunta dito, malakas daw ang kita. Sinabi ko na wala akong pera-pera, gastos na lang daw ng manager. Ay, akala ko naman mababayaran ko kaagad yung ganong halaga. Pero sa halip na mapabuti ang buhay, napahamak si Weng. Wala siyang kamalay-malay na pagbebenta ng katawan pala ang darat na niyang trabaho sa Hong Kong. Pag may guest siya, yung nagsama sa akin, ayun, so, sinasama niya ako. Pag 2-in-1 kasi, yung puti, sabihin niya kung anong gagawin sa kanya. Eh, syempre ako hindi ko naman gawain yung gano'n na magpaan sa ibang tao. Yung ginagawa ko na lang para kahit na maduwal-duwal ako. Hindi ko kaya yung trabaho dito, sabi ko. Sa mga bar na gaya nito, umaasa si Weng na ma-table ng guest. Sa bawat ladies drink na nagkakahalaga ng 130 Hong Kong dollars o 740 pesos, 50 Hong Kong dollars o 280 pesos ang napupunta sa kanya. Sapat lang na pantawid gutom para sa susunod na araw. Magluto kami ng umaga hanggang pag may natira kinabukasan, pwede pang kainin, kakainin namin. Kasi ako hindi naman ako kumikita. Pero obligadong ibayad agad ni Weng ang kanyang kita sa manager lalo kapag lumabas siya kasamang isang guest. Hindi pa man kasi siya nakakarating ng Hong Kong, ibinaon na siya sa utang ng kanyang recruiter at manager. 6,500 Hong Kong dollars o halos 40,000 piso raw ang kanyang dapat bayaran. Hindi pa kasama dito ang utang sa damit at sa araw-araw na upa at pagkain. Nalalaman din ng manager na nakalabas ka pala. Sabi, singilin ka, ibibigay mo na lang. Paano pag hindi ka nagbayad? Nagbubugtong siya, parang galit. Nagdadabog. Paano kung tumakas ka? Anong pwede mangyari sa'yo? Hindi ko alam kung paano tatakas. Wala pa akong nalalapitan dito. Yung nagsama sa akin dito, binabantayan niya ako. Lagi niya ako tinatawagan. Hindi pa bayad ng utang si Weng nang mapaso ang kanyang visa. Para makapagpatuloy sa pagtatrabaho, dinadala siya ng kanyang manager sa Shenzhen, China para mag-exit at makakuha ng panibagong tourist visa. Sabi nila hindi daw mahigpit sa China. Nasabi, hindi ko naman alam. Sa sitwasyon ni Weng, tila nakatali ang mga kamay niya sa tinatawag niyang manager. Sa Sandakan, hindi rin naiiba ang kwento ni Michelle. Pinangakuan siya ng 8,000 piso gabi-gabi bilang waitress sa KTV bar. Pero pagdating sa Saba, sa pilitang prostitusyon ang kanyang pinagsakan. Para kami ang hayop, parang aso. Pag may complain pa yung customer na, ganun nga, hindi mo nagawang good yung trabaho mo. Kapag yung papagalitan. Kapag yung bibigyan ng fine. Swerte't nakaligtas si Michelle mula sa bangungot. Naglakas loob siyang tumakas mula sa massage parlor kung saan siya ibinenta. Gabi na yun, ina-out ako. Pagdating sa hotel na kung saan siya nandun, kuha siya ng room. Sumakay ako ng taxi. Alis. Nang gabing iyon, sinamahan kaming pumunta ni Michelle sa massage parlor na kanyang pinasukan. Yung relax center, sauna and steam bath. Yan ba? Diyan ka? Babae kanina Okay ka lang? Yun ba yun? Isang taon? May iba ka pa bang pinuntahan? Yun lang. Ang nakakabahala, yung mga tinuturo nilang mga lugar kung nasaan daw yung mga traffic women, nakapwesto sa mga lugar na tahimik, hindi mo aakalain na may mga ganong mga biktima sa loob ng mga gusali. Pinasok namin ang loob ng massage parlor at spa.
Iba-ibang edad ng kababaihan ang aming nakita. Nasa 8 babae ang laman ng massage parlor nang kami makapasok. Lahat mga Pinay. Sa loob naman ng spa, maraming lalaking nakapila, pumipili ng babae. Ganyan lang. May nakaano na kabinet dyan. Kabinet talaga siya, parang lalagyan ng ano. May 16 years old, 17 years old dyan. May 18 din. Sana yun ang nakikita niyo. 16, 17? 17, 18. 17, 18? Dyan na sila nag-birthday, dyan na nag-dibo yung isa. Show up raw ang tawag sa pagpaparada ng mga babae sa tapat ng mga customer, ayon kay Michelle. Ang mga hindi napili, babalik sa likod ng kurtina. Dito muli silang papasok sa isang maliit na kwartong nakakandado. Muli na lang silang makikita sa susunod na show up. Nakilala rin ni Michelle ang isa sa mga lalaki sa video. Ayon sa kanya, ito raw ang kanilang amo. Kinabukasan, itinuro rin sa amin ni Michelle ang bahay kung saan sila ikinukulong sa araw. Mula dito, kita mo na yung lock, yung kinikwento sa atin ng kababayan natin. Nasa labas pa lang, naka-double lock na yung pintuan. Tapos naka-grill yung mga bintana, at least sa taas. Parang walang tao, pero yung kwento niya sa atin, mga 18 na mga kababayan natin yung kinukulong dito. Ang sitwasyon ng mga biktima, hindi sikreto sa mga taga rito. Dia kunci di dalam itu. Itu perempuan semua dalam, dia kunci, lock di luar. Kandado daw nila yung babae sa loob. Nakakandado? Kasusundo pa lang daw sa mga babae pagdating namin. Makabalikan kayo. Sinubukan niyo na po bang isumbong sa pulis? Bakit Kalau ada orang komplain, sebetulnya ini taman tidak boleh, Pak, ini dia orang piara sini. Kwento ni Michelle, makalalabas lang kung may customer, pero may bantay, bawat punta at paglabas ng hotel. Kailan na ang pahinga? Wala. Pagka may mens ka. Araw-araw? Mistulang preso nga raw ang buhay ni na Michelle. Pero lalo pang pinabibigat ng kalbaryong ito ang problema kung kanino sila hihingi ng tulong. Mismong mga pulis, kasabwat umano ng mga may-ari ng kasa. Bakit nasasabi na malakas yung puso? Kasi sa lahat na pinakamalakas man na chicken, pinakamalakas, lagi sila nakakalusot. Pagka aakitin yung lugar na yan ngayon, alam na nila. Tatago na kami kagad, lilipat na naman kami ng sasakyan, tapos lilipat ng lugar. Tapos pag akit ng i-raid na yung lugar, wala na kami. Tapos lit na lahat. Sa katunayan, marami raw sa mga kliyente nila ay pulis. May customer ka ba, pulis? Marami. Lahat ng mga pulis na maging customer ko, ng bus, hindi yung nagbabayad. Isang retiradong Malaysian pulis sa Sabah si Haji. Pinatotohanan niya ang mga sinabi ni Michelle. Jadi kesian, perempuan-perempuan yang ada di Labuan ini saya kesian. Kebanyakan kena jual oleh izin-izin daripada Filipina juga, dibagi kepada China. 1971 pa. Sa mahigit 30 taon daw niya sa serbisyo, marami na raw siyang nakilalang yumamang pulis dahil sa protection money. Yang aku tahu, mana-mana polis sajalah. Kalau pap memang tinggi dia bagilah. Kalau dia punya cap, dia punya pengetua, dia punya sarjan, mati-mati pun 1 bulan tidak larilah 5.000 atau 10.000. Bukod dito, kadalasan Pinay din ang pinangre-regalo ng mga may-ari ng bar sa mga pulis. At sa mga panahong hindi makapagbigay ng pera ang mga may-ari ng bar sa pulis, raid o hulihan ang nangyayari. Sa mga ganitong panahon, kinakailangan tubusin ng may-ari ng bar ang kanyang mga babae isa-isa. Tidak kira, kadang-kadang kalau polis cakap 1.000 satu orang, biasa 1.000 satu kepala, 1 orang 1.000. 1 taon ang tinagal ni Michelle sa kasa. Malaya man daw siya ngayon, di pa rin siya makauwi. Walang pamasahe, walang pasaporte, wala ring kinatawan ng Pilipinas para mapagsumbungan o malapitan.
Ang pinakamalapit na embassy nasa Kuala Lumpur. 1,000 milya o mahigit 16,000 kilometro ang layo mula sa Sabah. Sa Convention on the Elimination of Discrimination Against Women Treaty ng United Nations, nakapirma ang lahat ng ASEAN countries, kabilang dito ang Pilipinas at Malaysia. Nakapaloob sa kasunduang ito na ang lahat ng bansang pumirma rito dapat magkaroon o mayroong batas laban sa human trafficking. Sa kaso ng Malaysia, may batas nga, ngunit walang implementing rules and regulations. Na dapat kanilang sinusunod yung UN Protocol on Trafficking at kanilang i-ratify ito at sila ay mag-enact din ng mga batas na consistent sa UN Protocol on Trafficking na nagpaparusa sa mga bumibili ng trafficked persons at gayon din yung mga nagbebenta sa kanila pero nagpoprotekta dapat sa mga victims. Sinubukan naming kunin ang panig ng Embahada ng Malaysia dito sa Manila pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Isa ang Macau sa bagsakan ng mga biktima ng human trafficking ng mga sindikatong gumagalaw dito. Bukod sa Shenzhen, China, isa rin ang Macau sa mga ginagamit na exit point kung saan tumatawid ang mga babae para makakuha ng panibagong tourist visa. Yung mga kababayan nating nagtatrabaho sa Hong Kong na naglalapse yung kanilang visa, minsan nag-e-exit ng Macau at dito sila bumibili ng ticket papunta doon. Na yung Macau, dapat din ng may isang oras yung biyahe. Itinuturing na Las Vegas ng Asyang Macau. Dumubog man ang araw, buhay na buhay pa rin ang Macau dahil sa liwanag mula sa mga naglalakihang kasino. Bukod sa mga kasino, dikit-dikit din ang mga bar at nightclubs. Isa ang Macau sa bagsakan ng mga biktima ng human trafficking ng mga sindikatong gumagalaw dito. Sa loob ng isang bar, nakita namin ang mga babaeng gumigiling sa saliw ng musika na tila ng aakit ng mga parokyano. Dagsama customer mula sa iba't ibang nasyon. Pinay ang mga GRO na nag-aabang para makakuha ng mga customer. Isa sa mga babaeng nagsasayaw, Pilipina. Dito sa Macau namin nakilala si Lim na para sa ilan ay isang illegal recruiter. Pero giit niya, tumutulong lang daw sa mga kababayan nating walang trabaho sa Macau. Minsan na may tumatawag sa akin, nalalaman nila yung number ko na padala daw siya ng kumpare mo. Yung ganun, yung minimit ko na lang sila sa airport, katapos nagbibigay sila sa akin ng identity kung paano kami magkakilala. Ang kalimitan na papasokan nila dito is sauna bath. Yun yung mga napapasukan nila. Yung iba naman, dito yung sa ngayon na nakikita ko, yung parang dito lang sila sa mga bar, nagtatambay. Pero aminado si Lim na sinusuri niya mga babaeng ipinapasok niya sa mga sauna. Siyempre, ang una, ang kina-quality mo, yung katawan nila, yung walang mga kalmot. Kasi sauna yun eh. Yung katapos yung tawag nito, yung edad nila. So mas bata, mas maganda para sa inyo? Mas bata, I mean, yun ang medyo mas mabenta. Nauwi rin daw sa persahang bentahan ng laman ng serbisyong inaalok ng mga babae sa sauna. Kasi ang proseso ng masahe dito, yung babae hindi nakadamit. Yung naka-nighties, ganun, parang naka-sitro. Siyempre nakikita ko yung mga babae, may mga dalang kondom. Kaya po. So, sa akin, pag alam, siyempre, anong gamit ng kondom kung wala silang serbisyo na ganun.
Para tuluyang matuldukan ang human trafficking, dapat putulin ito sa ugat ayon sa konsulado. Malaki din ibig sabihin responsibilidad doon sa source sa atin. Kasi nga yung kaya kung sana'y foolproof yung pagpapadala doon mula sa pinanggalingan sa atin sa Pilipinas ng mga dito ay wala tayong magiging problema. No? Ang lahat ng problema sa Pilipinas daw nag-uumpisa. Git ng Bureau of Immigration, binabantayan naman nila ang problema. Pero mahirap daw talagang harapin ang issue ng trafficking. Yung aming tungkulin ay i-regulate yung aliens or aksyonan yung mga alien na nag-human trafficking, hindi Pilipino. But a lot of our people are at risk also for offloading a person dahil sinasabi nila may right to travel kami under our Constitution. Ito yung mga monitors natin sa NAIA. Nakikita rin ho dito. Sa control room ng mga CCTV camera, ipinakita ni Commissioner Libanan kung paano nila minomonitor ang mga nangyayari sa immigration section sa NAIA at Clark Airport. Bagamat 1 taon pa lang ang sistema, malaki raw ang naitutulong nito sa kanilang kampanya. Ito ho ang ating counters doon sa Clark. Ito yung departure. Ito naman yung arrival. Nire-record ho ito palagi, araw-araw. Ngayon, kung may mga nangyayari diyang trafficking, ay marirecord natin at hindi sila makakapagsinungaling sa atin dahil nagkakandak tayo ng check dito. Pero nakapagtatakang marami pa rin nabibiktima. Daing ni Commissioner Libanan, kulang ang kanilang tauhan para bantayan ang libo-libong pasaherong labas-masok sa maraming entry at exit point ng bansa. Alam niyo po, yung organic namin ay 997. Ang entry dito ng foreigners sa atin ay 5.5 million sa foreigners lang. Kulang ho tayo ng manpower, operational, at saka protection sa ating mga tao. Alam niyo po, yung mga gumagalaw dito ay mga sindikato ho. Kinaumagahan matapos ang panayam namin kay Weng, nakatanggap kami ng mga text message mula sa kanya. Humihingi siya ng tulong na sana makauwi na sa Pilipinas sa kabila ng kahirapang babalikan. Agad naming ipinagbigay alam ang sitwasyon ni Weng sa konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong. Alam niyo na rin kung saan nyo i-deliver ako magpapark. Di ba? Empire Hotel, familiar sa kanya. Okay. Kung makasimple siya, makakapunta siya sa... Simple na siya. Takas na, no? Diretso na. Isakay na natin agad. Sige, okay. Dito tayo ngayon sa rescue van ng Konsulado ng Pilipinas dito sa Hong Kong. At kasama yung kanilang mga opisyal, susubukan nating tingnan kung saan maaaring pumunta itong biktima na ire-rescue nila mamaya. Paglubog ng araw, binalikan namin ang Wan Chai para tulungan si Weng. Dito tayo ngayon sa Lockhart Street at naroon sa van na naghihintay si Vice Consul Roque. Dito yung usapan namin nung isang biktima ng human trafficking para siya ay maitakas. At ang gagawin niya, lalabas siya dun sa isa sa mga bar na narito sa kalyeng ito para sumimple mula dun sa kanyang mga bantay. Yung van nung taga-consul na dun sa green, dun tayo sakay, diretso na. Tahimik at pasimple ang bawat galaw upang hindi mapansin ng mga bantay ni Weng. Pagdating sa apartment ni Weng, napansin namin ang bakal na gate, may high-tech na kandado. Hindi ito mapapasok ng basta sino. Wala ang bantay ng oras na yon, pero may CCTV camera rin daw sa loob kaya hindi kami makakapasok.
simple lang, napaka-casual lang nung naging operasyon ng consulate. Si Vice Consul mismo yung nag-escort sa kanya dahil ang sinasabi ni Vice Consul, hindi pwede mabulabog yung sitwasyon ngayon, lalo pa na maraming mga mata nagbabantay dahil anumang oras maaari daw tumawag ng mga miyembro ng sindikato. Matagumpay naming nakuha si Weng. Giit ng DFA, hindi naman daw nila napababayaan ang mga Pilipino na nasa Sabah, Malaysia. Ang ginagawa natin sa labas ng ating bansa ay yung pakikipag-ugnayan natin numero 1 doon sa local authorities, sa police, sa immigration, sa government agencies ng host country. Ito ay mahalaga upang sa gayoy makuha natin ang kanilang kooperasyon sa sandaling mayroon nandiyan na ang kaso ng trafficking. Pero base sa United Nations report ukol sa human trafficking noong 2003, sa mga rekomendasyon sa Pilipinas ay ang pagtatalaga ng matatakbuhan ng mga biktima ng pang-aabuso sa Sabah, Malaysia. Tungkol dito ang isa sa mga tanong na aming inungkat sa Department of Foreign Affairs, ngunit ayaw nilang magbigay ng komento. Mula dito sa Kota Kinabalu, mga 3 oras ang biyahe papuntang Labuan. Labuan yung tinuturing nilang sex capital ng Sabah. Kung sa Sandakan, sa Kasa ang bagsak ng mga biktima ng trafficking, dito sa Labuan, sa bar ang kanilang hantungan. Sa mahigit 40 bars na aming nakita, halos lahat ng mga babaeng nagtatrabaho ay Pilipina. Karamihan sa kanila ay biktima ng sex trafficking. Bantay sarado ang mga Pilipina rito. Kung lumabas man ang kanilang tinutuluyan, lagi silang may kasamang bantay. Sabi sa amin, punta kayo sa Parkson, makipagkwentuhan kayo doon. Si Nizrin ang nakilala namin sa isa sa mga mall sa Malaysia. Sa araw na ito, nagpadala siya ng pera para sa kanyang pamilya. Takot siyang makipag-usap sa amin. Ngunit bago kami umalis, hiningi niya ang aming numero. Makaraan ng 2 oras, Katatanggap lang natin itong text message. Good noon. Is this Maki Pulido? Tawagan natin. Isang babae ang sumagot sa telepono at nagpakilala na siya nga ang nakausap namin kanina. Ayon sa kanya, mahigit 3 buwan na siyang nakakulong sa kanyang pinapasukang bar. Marami pa ba kayo maliban dyan sa quarters mo? Marami po. Siguro nasa almost 100 po kami Pilipina na lang po sa pub namin. 100? Almost. Doon lang yan sa Popin? Opo. Karamihan daw sa mga kasamahan ni Nizrin ay biktima ng trafficking. Hindi makatakas, baon sa utang, napilitan tanggapin ang kanilang kinasadlakan. Last time nga lang, mayroon akong kaibigan dito sa quarters na halos magpakamatay na lang. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Nizrin sa bar. Ayon pa rin sa United Nations Report on Human Trafficking on the Philippines noong 2003, maliban sa krimen ng human trafficking, iba't ibang paglabag sa batas pa ang kaso ng mga sangkot dito. Ngunit ang masaklap, iilan pa lang ang naparurusahan. Sa tala ng Interagency Coalition Against Trafficking o IACAT, mula noong 2003, 11 pa lang ang naparusahan sa mahigit 400 kasong isinampa sa korte. Ayon kay Jean Enriquez ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, kulang daw kasi ang kaalaman ng mga prosecutor at piskal ukol sa batas laban sa human trafficking. Marami pa rin ang mga piskal na hindi ganap na nauunawaan ang batas laban sa trafficking. Bukod sa ilang ahensya ng gobyernong tumututok sa trafficking, binuo noong 2003 ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Samot-saring ahensya ang inatasang tututok sa trafficking. Pero kawalan naman ng budget ang itinuturong dahilan ng IACAT, kaya nahihirapan sila sa pagsugpo sa problema.
Magugulat po kayo kahit na prosecutor sa amin, hindi pa rin familiar eh. Dahil wala naman kaming pondo para mag-disseminate, para mag-seminar sa lahat. Nakapag-ikot na yung Department of Justice, pero hindi naman lahat ng sulok ng Pilipinas na ikutan. Hindi lahat ng prosecutor na training namin dito. Please remember, ang tinitingnan natin yung Pilipinong lumalabas lang. Hindi may paliwanag ni Weng ang kanyang nararamdaman. Ito na kasi ang araw na babalik na siya ng Pilipinas. Ano nararamdaman mo ngayon? Masayang masaya. Huwag po kayo kita kami. Matapos ang 2 oras na biyahe mula Hong Kong, muling nakatapak si Weng sa bansa. Halos batakin ni Weng ang ilang oras na biyahe patungo sa kanyang probinsya dahil sa kasabikan na muling makita ang pamilya. Sobrang saya na nakaligtas ako dun sa pinasok ko sa Hong Kong. Makakasama ko na muli yung mga anak ko. Tao po! Nen, kanina na ako kilala na. Yun naman, hindi tayo kilala. Nakita iwan. Maswerte mga tulad ni Weng at ilan pang nakalaya sa tanikalang matagal nang gumapo sa kanila. Pero marami pang mga biktima ang patuloy na umaasa na isang araw makaaalpas sila sa mundo ng human trafficking. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at itong nakatala sa aming Reporter's Notebook.